blessed evening o mapagpalang gabi po sa ating lahat. Nato naman sila para sa ating daily na pag-aaral ng ating gospel, which is, ayan, pagpasensyahan niyo na po dahil 2 linggo po ako, 2 araw ng linggo na hindi pag-day off dahil nga kinailangan tayo ng ating mga amo. So, hindi tayo nakakapagawa ng ating daily devotion. So, kapag may time lang, so now, thanks God, it's Friday at nakaya natin makagawa ng ating devotion video. Ayan. So, bago tayo magpasimula ng ating devotion video, po natin kakalimutan mag-opening prayer o magpasalamat sa ating Panginoon. Let us pray. Ama namin Diyos na makapagnalan sa lahat, pinupuri at pinasasalamatan ka po namin lagi sa buhay, kalakasan at hininga na ipinagkakaloob mo. Salamat din po sa lahat ng mga blessings, Panginoon, nalingid man o hindi lingid sa amin, Panginoon. Ngunit alam namin na ipinagkaloob niyo na sa amin, Panginoon. Ganun din sa mga trials, problems, at test sa buhay namin, Panginoon, na kung saan ito ang nagpapatibay lalong higit ng aming pananalig at pananampalataya sa inyo. Salamat sa protection, provision, promotion, Panginoon, at lahat ng mga prosperity, Panginoon, na pinagkakaloob niyo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Tunay na kayo ang Diyos na mapagmahal, Panginoon, at kayang-kaya ninyong ibigay sa lahat ng inyong mga anak, Panginoon, ang lahat ng kanilang pangangailangan, Panginoon. Salamat sa divine wisdom na ipinagkakaloob niyo sa amin, inid sa aming mga anak, Panginoon, para sa kanilang pag-aaral sa school, Panginoon. At alam namin na ang bawat mahal namin sa buhay o mga kakilala, Panginoon, ay inyong inililigtas, Panginoon. Ganyan po, Panginoon, dinadalangin namin, Panginoon, ang gagawin na naman namin muli na pag-aaral ng inyong mga salita, Panginoon, na nawa ito po ay kasiyahan ninyo, Panginoon, maging kalugod-lugod sa inyong harapan at let your glory shine, Panginoon, sa aming gagawin ito, Panginoon. Wag po ang sarili namin galing, talino, o kakayahan ang mangibabaw, Panginoon. Bagkus, Panginoon, tanging ang inyong Holy Spirit na nagko-convict at nag-guide sa amin, Panginoon, kung ano ang aming mga sasabihin, Panginoon, at ipapaliwanag ay tanging nagmumula sa inyo, Panginoon. This is your humble servant, Panginoon, that willing to submit, Panginoon, sa inyong kapangyarihan, Panginoon. And that glory alone belongs to you, Lord God. Salamat po ng habang buhay sa tinapos na gawa ng aming Panginoong Yesus, pag-alay ng kanyang sariling buhay para matubos kami sa aming mga kasalanan, Panginoon. Ngayon din ang banal na Espiritu o Holy Spirit, Panginoon, na siyang laging gumagabay sa amin at nagko-convict sa amin, Panginoon, kung ang aming mga ginagawa ay taliwas sa inyong kalooban, Panginoon. Dalangin po namin na kayo ang maghari and let your light shine, Panginoon, sa gagawin namin ito, at kayo rin ang hipo sa puso, isip at espiritu o kaluluwa ng bawat makakapakinig, makakabasa at makakanood nito, Panginoon. Muli, ibinabalik po namin ang lahat ng papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ng nibuktong na anak na si Jesus. Amen. So, nandito po tayo sa Lucas 23:12. Sabi dito, at ng araw din iyon, naging magkaibigan sina Herodes at Pilato na dati magkagalit. Message, maganda ang naging dulot ng pagkakahuli ng Panginoong Yesus kina Pilato at Herodes dahil naging magkaibigan ang mga ito. Kung dati sila ay magkagalit, ay nagkasundo sila sa iisang layunin, ang maparusahan ang Panginoon. Application, ganyan din ang kalagayan nating mga tao sa Diyos Ama. Dati ay nagalit at napawalay ang loob natin niya sa atin dahil sa kasalanan. Pero dahil sa ginawang sakripisyo ng bugtong na anak niya, ay muling napanumbalik ang magandang relasyon natin sa Diyos. Dahil walang sino mang tao ang kayang makagawa ng perpektong sakripisyo na tinapos ng Panginoong Jesus. Kaya nga sinabing God is the restorer. Anuman ang nawala sa atin, kayang-kayang ibalik lahat ng Diyos ng higit pa sa inaasahan natin. Kaya kanino mo dapat ibigay ang tiwala mo? Siyempre, sa Diyos dapat talaga. So, purihin ang pagkabasa ng mabuting balita ng ating Panginoon. Diba? So, yun nga, diba? Sabi, trust in the Lord with all your heart, with all your soul, with all your heart, and with all your mind. Ayan, trust. Pero kasama din dyan yung love, dahil diba, kapag mahal mo, pinagtitiwalaan mo, diba? So if we love God, we trust God din na we know na ang nais at ang hangad lang naman sa atin ng ating Panginoon ay para sa ating ikabubuti. So ang explanation o paliwanag dito ay during the time nga ng
paghukom sa ating Panginoong Yesus kung ano ba ang dapat maging desisyon sa Kanya. Siya ba ay dapat palayain dahil mukha siyang inosente at wala naman siyang kasalanan? At o ang siya ay maipakulong. Ayan. Or worst, yun naman, alam natin mangyayari talaga ay ipapatay ang ating Panginoong Yesus o ipapako sa krus. Ayan. So, it only shows the picture kung ano yung situation o kalagayan natin sa ating Panginoon. Diba? Sabi nga sa Romans, that for all have sins and fall short for the glory of God. Ayan. But our Lord Jesus Christ come into this world to save us from that na nasirang relasyon natin sa ating Diyos Ama, diba? At syempre, na-restore yung ating good relationship sa ating Panginoon, sa ating Diyos Ama, dahil sa greatest sacrifice na ginawa ng ating Panginoong Jesus, diba? So, maaaring sabihin na iba na, yun nga, representation yun na nagkabati or nagkasundo si Herodes na dating magkaaway at si Pilate or si Pilato. Dahil nga, sa pagdating ng ating Panginoong Yesus sa kanilang buhay, diba? Yung sa eksena na yun, yung dating hindi sila close, bigla silang naging close. Marahil nag-usap sila o ano ba ang magiging desisyon dahil syempre sila, pinagpasahan nila ang ating Panginoong Yesus, diba? So, yun, diba? At sa huli, ayan, may tanong tayo na kanino mo ipagkakatiwala, ibibigay ang tiwala mo, diba? So, syempre, ang sagot talaga dyan ay walang iba kundi sa ating Diyos lamang, sa ating Diyos Ama at sa ating Panginoong Yesus, dahil ang Diyos ang may kakayahan na i-restore o ibalik sa atin ang anumang mga nawala sa atin, diba? Ayan, maaaring sabihin na iba na nawalan ako ng trabaho, nawalan ako ng negosyo, nawalan ako ng pera, nawalan ako ng alas, nawalan ako ng sasakyan. Maaaring sabihin mo rin na nawalan ka ng mahal sa buhay, diba? Pero sabi nga, ang Panginoon, ang ating Diyos, ay laging may ibabalik sa atin nang higit pa dun sa nawala sa atin, diba? Sabi nga, hindi ka man mayaman financially through finances or sa pananalapi o kayamanan, pero once you are healthy, ayan, hindi ka nagkakasakit, mga mahal mo sa buhay ay laging safe, that is more than any wealth can ever have. Ayan, any person can ever have. Dahil diba, may iba, marami man silang pera, they have all the riches that they have into this world, pero they don't have a good health. Yan nga yung sinasabing, you can buy a home, you can buy a house, but not a home. Kasi syempre, a home is where there is harmony sa mga magkakasama sa bahay. Diba? You can buy a bed, but you cannot buy a good sleep. Diba? Pwede kang bumili ng kahit anong klaseng bed na gusto mong bilhin. Gusto mo water bed, gusto mo air bed, gusto mo sobrang lambot, diba? Pero, bibihira yung tao na nakaka-sleep peacefully dahil alam niya at secured siya sa ating Panginoon, di ba? And sabi ng iba, ayan, you can't buy love. Ayan, sabi naman ng iba, kaya mong mabili ang love or ang pag-ibig dahil nga may iba na napupol or alam niyo na yung sinasabing mga gold digger, di ba? Na kahit hindi gwapo, hindi maganda, matandaman o may sakit na, di ba? Pero pag may pera or may kayamanan, pinapatos or pinapatulan ng mga kailangan ng pananalapi o pera. Pero sabi nga, di ba, ang tao walang contentment sa buhay. Kahit meron ng ganitong bagay, bihira pa rin at halos hindi makontento lagi ang tao. Pero sabi nga, ang true contentment, true joy, true love, true peace can only be found in our Lord Jesus Christ and in our Lord God, diba? Yan yung bagay na talagang dala-dala mo kahit saan ka magpunta kasi may pananampalataya, you have the faith in God. Sabi nga, yun, ang faith ay yun yung pag-aasam mo at alam mo na may tiwala ka na tutuparin ng Diyos ang lahat ng kanyang mga pinangako at mangyayari ito ayon sa pangako ng Diyos. Dahil ang Diyos kapag nangako, tinutupad, pero ang tao pag nangako, hindi tinutupad sa atin, diba? So, yun, 'di ba? Ipagkatiwala lamang natin ang ating tiwala sa ating Panginoon dahil alam natin na pag sa Panginoon laging may pag-asa dahil ang Diyos is knows
what is our future. Tayo hindi natin pwedeng malaman kung ano magiging future natin. Pinagkakatiwala lang natin sa ating Panginoon dahil sa bawat araw naging gising tayo ng ating Panginoon. We know that there is a great tomorrow. Yan, na meron pa tayong haharapin na great future dahil sa pangako sa atin ng ating Panginoong Diyos, lalo higit sa mga nakapag-isa sa Kanya at tinanggap ang ating Panginoong Hesus bilang Diyos at tagapagligtas ng ating buhay. So, nawa po may natutunan kayo sa ating maiksing share ng devotion video ngayon, and let us all close into our closing prayer. Ama namin Diyos, ng kapangyarihan sa pinupuri at pinasasalamatan ka po namin. Salamat sa inyong mayamang salita, Panginoon. Truly, Lord God, you are the God who will restore every losses that we have, Panginoon, at help us to be contented, Panginoon, sa kung ano mga bagay na ipinagkaloob niyo sa amin, Panginoon, at huwag kaming mga maging reklamador, Panginoon, at maghangad pa ng higit sa kung ano man ang pinagkaloob niyo sa amin, Panginoon, sapagkat alam niyo na ito ang tama, ito ang dapat, Panginoon, at ito ang makabubuti para sa amin, Panginoon. Gayon din po, Panginoon, idinadalangin namin ang lahat may mga problema sa financial, Panginoon, that you are the God who will provide, Panginoon. Ano mang nawala sa trabaho, sa negosyo, Panginoon, at niloko man ng mga tao, Panginoon, o iniskam, Panginoon, ng mga tao, kayang-kaya niyo, Panginoon, ibalik sa mga taong nawalan at na mga nagtitiwala sa inyo, Panginoon, ng mga bagay nito ng siksik, liglig at umaapaw pa, Panginoon. At dalangin po namin, Panginoon, ang lahat ng mga taong may mga sakit at karamdaman, Panginoon, that you are the God, our healer, Panginoon. Kayang-kaya ninyong pagalingin kung inyong mamarapatin o gustuhin, Panginoon, na gumaling ang sino man, Panginoon, na may sakit, ito man ay malubha o hindi, Panginoon. To you, Lord God, nothing is impossible, Panginoon. At we pray, Lord God, para po sa comfort, Panginoon, sa mga mahal namin sa buhay o mga kakilala, Panginoon, na may mga pumanaw na mahal sa buhay, Panginoon,